Maayos na nagtapos ang Senado sa pagkakahalal kay Senator Wing Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Dahil dito, nagkaroon ng quorum at sesyon bago sinindi adjournment ng Kongreso. Ano kaya ang mangyayari sakaling natuloy ang standoff sa Senado? Alamin sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. There's no objection. It is so referred. Sa darating na Biyernes, June 5, opisyal nang mag-a-adjourn ng buong Kongreso ng Sinidie. Ngayong Miyerkules naman ang last session day. Para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, unconstitutional ang boycott ng Senate Majority pati na ang adjournment ng Sinidie na hindi nagko-convene. Ang Sinidie ay isang Latin term na nangangahulugang without a day sa Ingles o walang takdang araw. Sa konteksto ng Kongreso, di tula na regular na recess kung saan tuloy-tuloy pa rin ang committee at legislative work. Sa ilalim ng Sinidie, mapaparelisa ang legislative process. Suspendido kasi ang legislative session ng parehong Senado at Kamara at walang partikular na petsa kung kailan magko-convene. Pinakaapektado dito ang mga panukalang batas. Kapag hindi na kumpleto ng isang panukala na pending pa sa komite at hindi pa naitransmit sa Senado, mamamatay ang isang panukala. At kailangan itong ihain muli sa susunod na regular na sesyon o kung kailan mag-convene ang Kongreso. At kapag hindi nakapag-aproba o nakapag-veto ang Pangulo bago mag-adjourn sinidie ang Kongreso, hindi ito magiging batas, ngunit magiging pocket veto at kailangang ulitin ang proseso ng paghahain ng panukala. Kaya bawal yung kakansele mo hanggang sinidie yung session. Unconstitutional yan. At ang lalabas yan ay talagang nagkakaroon ng paralysis as if we are not yet paralyzed. Pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sila sabi sa House. So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad. Kaya sa usaping sinidie adjournment, dapat kumilos bilang iisang Kongreso ang dalawang kapulungan. Kapag nag-extend lang ng session bago mag-adjourn, dapat magpapaalam ang isang Kongreso kung mauuna bang mag-adjourn ang Senado. Dapat i-inform nila ang House of Representatives. Apektado ng boycott ng Senate Majority ang confirmation ng 5 Armed Forces of the Philippines Generals. Kapag nag-adjourn ang sesyon, hindi sila mapopromote. Nakabinbin din ang Magna Carta for Barangay Health Worker na magbibigay benepisyo, allowance at proteksyon sa frontline health workers at marami pang iba. Pinagsusweldohan kami ng taong bayan para pumasok at nakikita ng taong bayan na hindi maganda ang halimbawa ang nangyayari sa ating Senado. They should redeem themselves when it comes to their integrity as an institution. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.